Are we a builder or destroyer? Amen? Amen po ba? Amen. Before we go on, tingnan po natin yung will ni Lord. Amen? Tingnan natin yung will ni Lord. Sabi nga, when we pray, make sure that what we pray is the will of God. Kapag hindi po will ni Lord, kahit anong prayer ang gawin ninyo, hindi magaganap. Amen po ba? Amen. I want you to turn your Bible to the book of John. Sino po ngayon yung maraming kinakaharap na problema? Patingin nga yung kamay, yung maraming kinakaharap na problema, may good news ako sa inyo. Amen po ba? You can build. You can build until you're rich. Yung level na kung saan yung needs mo ay ibibigay lahat ng Panginoon. But you need to build your ladder. Gagawa ka ng hagdanan. Hindi ka po pwedeng umakyat sa second floor na nandoon lahat ng blessing na kailangan mo kung hindi ka dadaan sa hagdanan. Kasi kung tayo mga Kristiyano, we don't believe in Tinkerbell. We don't believe in Peter Pan. We don't believe in the magic dust. We don't believe, but we live. We believe in Jesus Christ. Amen po ba? Wala pong magikero na Kristiyano. Amen? Amen po ba? Amen. John 15, are you there? Minsan po mga Kristiyano, kala nila ang Panginoon Tinkerbell. Ha? Amen? John 15, are you there? Amen. Verse 1 and 2. I am the true vine and my Father is the vine dresser. Verse 2, every branch. Sabi nga natin, every branch. Sabi mo nga, every branch. Brothers and sisters, lahat po tayo branch, lahat tayo sanga. Amen. Sabi mo sa katabi mo, every branch. Every branch. In me that does not bear fruit, He takes it away. Tingnan mo yung katabi mo, may bunga pa ba yan? Baka putol na yan. Sabi ng Panginoon, ang sangang hindi namumunga. Kahit nakakonekta sa akin, pinuputol ito ng Ama. Amen. Wala kayo napansin. Si Jesus Christ, hindi siya namumutol. Sino pumutol? Ama. Father God. Amen? Amen. Hindi namumutol si Jesus. Sabi ni Jesus, nakakonekta sa akin, ngunit hindi namumunga, pinuputol ng Ama. Natahimik yata ang church. Amen po ba? What's this? And every branch that bears fruit, yung namumunga naman, He prunes that it may bear much fruit. So the will of God, according to John chapter 15, lahat tayo po ay maging fruitful. Amen. Salamat po sa dalawang amen. Ang will of the Lord, tayo maging fruitful. Pag sinabi pong fruitful, tayo po ay productive. Amen. Amen po ba? Amen. Ang mga Kristiyano po, dapat tayo productive. Dapat tayo ay fruitful. Dapat tayo ay namumunga. Naalala ko po yung mangga, kung hitik na hitik ang bunga nun, yun nandun sa likod. At hindi bakit kasi lilit na saka. Binabato. Amen? Tuwing nga dito, binabato. Pag maraming bunga, kapatid, kaya ka binabato, ang dami mong bunga. Amen. Oh, glory! Amen po ba? Amen. Napakadami ng Panginoon. Pag walang bumabato sa'yo, walang bumapansin, wala ka sigurong bunga. Amen. Amen. Tingnan niyo yung duhat na yan. Amen ba? Doon nasa likod natin. Amen. Madalas may umakit dyan. Naaawa ako sa puno. Kung sino-sino umakyat, may bata, may matanda. Amen po ba? Amen. Nakakaawa naman itong punong nito. Kung sino-sino umakyat. Bakit? Kasi ang daming bunga. Mga kapatid, kung marami tayong bunga, napakaraming gusto umakyat at mag-agaw sa mga pagpapala natin. Amen. Ang daming gustong manira sa atin. Amen po ba? Ang daming gustong kung ano-ano gagawin sa atin. Amen po ba? Pag walang naninira sa inyo at wala kayong parang life is so easy and smooth, sasabihin mo, oh, and chilling out, smooth, smooth. Amen po ba? Mag-iingat tayo. Baka wala tayong bunga. Amen? Amen. Sabi mo sa katabi mo, the will of God, The will of God, that
you will bear You will bear much fruit. much fruit. Sabi po ba? Sabi mo sa katabi mo, ang will of the Lord, ikaw ay managana. Ikaw ay managana. Amen. Ngayon, ang lesson natin, are we a builder or destroyer? Meron po akong bibitawan revelation sa inyo this morning. It doesn't mean, at ito po yung totoo, na kapag will the Lord, ay matatanggap natin. Even though it's the will of God, hindi natin ito matatanggap kasi marami tayong bagay na hindi ginawa. Amen. Ang will of the Lord, lahat po ng hilingin natin according to His will, maganda lang. Kaso, may kaso po ito, tayong mga recipient, meron tayong gagawin. Hello? Punta po tayo sa Matthew 7. Nilagay ko po yung ating fundasyon. Matthew chapter 7. Hallelujah. Amen? Are you there? Matthew chapter 7. Amen? Amen. Kasasabi lang po natin kanina, and according to the book of Proverbs verse 18, life and death are in the power of our tongue. Matthew 7 verse 24, therefore, whosoever hears the saying of mine and thus them, gagawin niya, I will liken him to be a wise man who built his house on the rock. Yung nakikinig daw sa salita ng Panginoon at ginagawa niya, ay katulad siya na isang tao na gumawa ng kanyang bahay na pundasyon ay bato. Amen po ba? Amen. Ibig sabihin ng bato, solido, solid. And the rain descended, the floods came, the winds blow and beat on the house, and it did not fall, for it was founded on the rock. Verse 26. But everyone who hears the saying of mine and does not do them, hindi naman ginagawa, will be like a foolish man who built his house on the sand, and the rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on the house, and it fell, and great was its fall. Ang kapatid, may revelation po akong bibitawan sa inyo. If we build, whether we build it in a good foundation or in a very bad foundation, we are still building it. So success and failures, ang success po at saka failures, binibuild po natin ito. Amen. As you see the reference that we have, two builders. Yung isa po wise, ibinuild niya, ang pundasyon niya ay bato. Yung isa nagpatayo din. So lahat sila, they both spend time. Parang silang nag-spend ng time. They both invested their money. Kaso nga lang, yung nagpatayo doon sa buhanginan na pundasyon, mas cheaper ang nagastos niya. Nagtipid. Amen po ba? Amen. Ngayon, hindi po nagpabaya ang Panginoon. Nagbigay ang Panginoon na sinabi niya, pag kayo nagtayo ng bahay ninyo ng pundasyon ay bato, dumating man ang unos, dumating man ang bagyo, dumating man ang pagyanig, dumating man ang tagpudog, kahit ano man dumating, mananatili kayong nakatayo. Amen. Kasi ang pundasyon ninyo ay bato. Amen? Doon naman sa nagtayo sa buhangin, nagbigay din siya ng warning. Pag dumating ang unos, dumating ang bagyo, dumating ang pagyanig, dumating ang anumang problema, ito'y magkukulaps at lulubog kasi ang pundasyon mo ay buhangin. Nagkulang ba si Lord? Ang tanong ko, nagkulang ba ang Panginoon? Amen. Hindi siya nagkulang. Amen po ba? Ang mahirap sa ating mga Kristiyano, alam na natin yung consequences pag may dumating na storm, alam na natin yung consequences na kapag may dumating na pagyanig, magkukulaps tayo kasi yung pundasyon natin ay buhangin, but we are continuing to build our faith on the sand. Amen. Nagpapatuloy tayo na magpatayo pa rin sa pundasyon natin na buhangin. Even though God gave us already the full warning na ito mangyayari, pag dumating ang unos, dumating ang bagyo, ito ang mangyayari. Mga kapatid, both this person, both of them are believers. You are not a builder unless you
are a believer. But the thing is, the one has wisdom, the other one doesn't have wisdom. Ang meron doon sa isa ay basta makapagpatayo lamang. Yung isa naman nagpatayo siya, nag-invest siya. Now, if we build something that will collapse, we are not a builder but we are destroyer. Amen. Kaya ang lesson natin, are we a builder or destroyer? Amen. Amen. Both of them build their house. Both of them choose to build their house. Building is a difficult thing. Ito lang pong church na to. Hindi niyo po ba alam ang hirap po magpagawa? Ikaw mag-aasikaso ng lahat ng bagay, tapos lahat ng materialis kailangan ikakanvas mo, bibilin mo. Baka tapos magtatanong ka, ito bang materialis na ito maganda? Not to mention yung labor na kukunin mo. Amen po ba? Hindi niyo ba alam na ako nga po ay nakagawa na ng kasalanan dahil sa pagpapagawa ng church? Ang isang kasalanan na nagawa ko ay nung ginagawa namin itong air condition na to, meron tayong kapatid, nagpunta rito yung kanyang anak, nagulat ako, Kuya, ang nanay mo nasa ospital. Sabi ko, sige mamaya, pupuntahan ko. Nawala na po sa isip ko. Kasi nung ginagawa namin itong aircon, sabi ng technician, Pastor, bumili ka ng Freon sa Taytay. Ay, sa Rosario ka na bumili, mas mura doon. Nagpunta ako ng Rosario, tumakbo ako, nakamotor ako. Bumili ako ng mga gamit. Pero mo pagdating ko dito sa sobrang pagod ko, hindi ko naalala yung kapatid natin na nasa ospital. Naalala ko Sabado na. So I created a sin na hindi ko man siya nadalaw. Kaya sabi ko dito sa assistant ko, sabi ko, Ate Nining, gawin mo ako ng pabor, humingi ka ng tawad para sa akin. No, ayaw nga, sabi naman yun. Pero sabi ko, unintentional, hindi ko sinasadya. Dahil na rin sa stress, dahil na rin sa pagod, dahil na rin sa nakalimutan ko. See? Makita natin na magpagawa mo hindi halong biro. Not to mention the money. Amen po ba? Amen. Mag-labor ka ng 3 katao na babayaran mo. Magkano everyday yun? Not to mention the money, not to mention yung kung ano ba. Mahirap mo magpagawa. Sa ating mga Kristiyano, sa buhay po natin, it's not easy to become a Christian. It ain't easy. Why? Your friends, they're running away from you. Nakakatanggap ka ng mga batikos. Makakatanggap ka ng kung ano-ano. Makakatanggap ka ng mga salita. Kung ano-ano maririnig mo. Kasi ang tao po, walang tinitignan ng tao, kundi tignan yung pagkakamali mo. Amen. Amen. Sabi mo sa katabi mo, ang tinitignan mo, huwag yung pagkakamali. Kasi po, gumawa ka ng 10 maganda. Nagkamali ka ng isa. Ang iwawagayway nila yung isang pagkakamali mo kaysa isang nagawa mo. Amen. Hello? Sabi mo sa katabi mo, relax ka lang. Hindi ko yun. Come on, sabi mo sa katabi, relax ka lang. Alam mo ba? Hello? It's not easy. It's not easy to become a Christian. That's why marami po mga Christian na po-frustrate. That instead of building their faith in realm to reach the level in which God takes them, ibig po ba, frustration arises at kapag na-frustrate, ayawan na. Ibig po ba? Maririnig mo dyan, sasabihin ng kasama mo, yung kasama mo sa bahay, church ka ng church, ang sumay mo nasa talampakan na. Ibig po ba? Maririnig mo yan. Sa mga kasama mo sa bahay. Ibig po ba? Sasabihin mo iba, Biblia ka ng Biblia, Biblia ka ng Biblia, kainin mo yung Bible mo. Ibig po ba? Because our priorities are messed up. Are we a builder or are we a destroyer? We know the results. Alam na natin ang results? Hindi ba nagkulang ang Panginoon? Hindi. Para pong si Adan, sasabihin ng mga ibang Kristiyano, bakit naman pinabayaan pa ng Panginoon si Adan? Alam naman pala ng Diyos na si Adan ay magkakasala kasi alam niya lahat ng mga bagay, omniscient siya. Bakit pinabayaan niya si Adan sa Garden ng Eden at bakit mayroon pang 2 puno doon na ibinigay ng Panginoon? Ang Panginoon po, bago natin ikondena ng Diyos, nagbigay muna siya ng warning ni Adan. Sabi niya, Adan, on the day you will eat the fruit of this tree, you will surely die. Sinabi ng Panginoon ang mga consequences. Pagkakainin mo ang bunga ng punong kahoy na yan,
tiyak na ikaw ay mamamatay. Amen? Tapos nung violate ni Adan, at kinain niya yung buwan ng punong kahoy, bumagsak siya sa kasalanan, bumagsak ang buong sangkatauhan. Yung mga hindi po nakakaalam sa Diyos, sinisisi ang Diyos. Ang Panginoon po, nagbibigay siya lagi sa atin ng warning at nagbibigay siya sa atin ng mga consequences para tayo ang magilid because we are created in similitude with God. Mayroon tayong free will. Amen. Amen po ba? Amen. Meron kang free will. Ikaw ang mamimili. Kaya nga sa mga anak natin na kahit matatanda na sila, sasabihin lang natin, hindi natin sila pwedeng pilitin. Ang pwede mo lang pilitin yung mga minor age na lumapit sa Panginoon. If they are above the age of accountability, sabihin mo lang, kung ayaw nilang makinig, bahala sila. The choice is theirs. Amen. We have free will. If you want to go to church, that's fine. If you want to stay home, that's fine. If you want to do anything else, that's fine. That's your life. You make your own life. You make your own choice. But the consequences was discussed already by God. Sabi ng Panginoon, pag malayo kayo sa akin, wala kayong magagawa. Meron na pong consequences. Dapat alam natin yung consequences. Alam natin kung ano magaganap sa atin. Alam na natin na, sabi ng Panginoon, pag itong ginawa mo, itong mangyayari sa'yo. Pag itong ginawa mo, itong mangyayari sa'yo. Hindi mo nagkulang ang Diyos. But Adam, instead of building, Adam became a destroyer. Sa buhay po natin, are we a destroyer or a builder? Amen? Amen. Paano ba maging builder, Pastor? Number one, para maging builder ka, dapat meron kang vision. A nation without a vision will perish. May nagtatanong sa atin, Pastor, ano ang theme natin? Sabi ko, hindi natin pwede palitan ng theme natin. Nobody could change the theme of this church. Jeremiah chapter 1 verse 10. That's the vision of the church, and as far as this church is concerned, the vision will continue. So don't even ask me kung ano ang theme ng church natin. Ang theme ng church, Jeremiah chapter 1 verse 10. That's the vision of the church. And that vision will continue. Without a vision, pagpabago-bago tayo ng vision, we are unstable. Dapat ang tao may vision. Amen po ba? Amen. Kapag nagtatrabaho kayo, dapat may vision kayo. Kapag may mga gusto kayo, dapat may vision kayo sa buhay kayo, dapat may vision kayo. And you stay with your vision. You focus on your vision. Hindi ka pabago-bago. Vision mo ito ngayon. May narinig ka, eto, gagawin ko na ng vision. May narinig ka na naman, eto na naman ang gagawin mong vision. Tatlo na yung vision mo. Yung isa nga hindi pa na-fulfill. Kumuha ka pa ng dalawa. Hello? Natahimik ka pa kayo? We have only one vision. At sa buhay natin, without a vision, you will perish. Ito ba mga builders, may vision? Amen? Parang bata, anong vision mo? Pag high school ko po, gusto ko mag-high school po sa San Beda. Woo, ganda, no? Pagkatapos mo ng high school, gusto ko po naman mag-college sa UP. Pagkatapos mo mag-college sa UP, anong gagawin mo? Kukuha mo ako ng PhD. Amen? Yan ang vision ng batang yan. And he focused on that vision. Pagkatapos anong target mo? Gusto ko po maging sikat na manggagamo kung saan man lugar. Lisensyado, bihasa. Yung vision niya, yun ang vision niya, at kailanman hindi dapat pwede palitan niya. Baka nga ngayon ang vision mo maging doktor, bukas makalawa, magpupulis ako. Bukas makalawa, bombero na lang po. Bombero na lang. Bukas makalawa, pababa ng pababa. Bakit? Iniwan mo yung unang vision mo. Pag hindi po tayo nag-success o nag-succeed sa mga ginagawa natin, kasi iniwan natin yung unang vision natin. If your first vision, you fail, don't even expect that your second vision, you will succeed. I don't think so. Kasi po, one at a time. Definitely, God will never give you fail. Kaya po tayo nag-fail kasi we never ask God. Sabi ng Panginoon, ask and you shall receive. Ask and you shall receive. You never receive because you never asked.
from God. Bakit ang mga marriage, bakit may mga relasyon na nasisira? Because they never asked from God. Nagkindatan lang sila. Nasaan ka? Dito me. Dito me. Nasaan yun? Nagsama na kaagad. Amen po ba? Ang tanong, is it the will of God? That's why that relationship collapsed. Amen. Nagkulang ba Diyos? Sasabihin ng iba, nasaan yung intervention ni Lord? Yung iba nga, kahit kinakasal pa sa simbahan, it's not enough na sasabihin mong kinasal kami naman sa simbahan. How dare you said that word, kinasal naman kayo sa simbahan. Ang tanong ko, kinonsulto mo ba talaga sa Lord kung yan tao yan ang magiging asawa mo? Hello? Did you ever consulted God? Did you ever ask God, God, give me a sign. God, give me a vision that this person will become my wife or will become my husband. Even the job na minsan papasukan natin. Amen po ba? And we miss that opportunity. Kapag may sabi ganito ang trabaho ganyan, we grab that job right away. You don't even pray for the job. You don't even pray kung ano. Dapat po, kukunin natin kung ano yung gusto ng Panginoon because we are building something. If you are a builder, you must have a vision. Number two, if you want to be a builder, you must be excited. Walang Kristiyano, ay linggo na naman, mag-church. Pagkatapos habang nasa church, nakagano. Amen po ba? Hindi excited. Amen po ba? Pag nasa church tayo, dapat excited tayo. The joy of the Lord is my strength. Umaga pa lang, magpupuri na sa Panginoon. Huwag maiiyak. Amen po ba? Huwag matatakot. Amen po ba? Magpuri ka sa Panginoon. Kahit isipin ng kapitbahay, isipin ng mga kasambahay mo, isipin ng mga kasama mo sa bahay na ikaw ay naloloko na, it's okay na maloko ako sa Panginoon. Hallelujah! Huwag lang akong maloko sa tao. Ang puri ng Diyos sa buhay. Excited. Dapat excited kayo. Meron ba kayo kakilala sa buhay o mahal sa buhay? Pag magkita kayo, mahal mo sa buhay ha? Gusto ka? Ito. Gusto ka? Ito, buhay pa. Hindi po siya excited. Ibig sabihin, nagsasawa na siya sa'yo. Dapat po, excited tayo. How are you? I'm okay, I'm fine. Hallelujah. Thank you for asking me. Amen po ba? Excited dapat tayo. Pag marinig mo pa lang yung boses niya, talagang yung boses mo iba. Kasi, nakasagot na ba kayo ng telepono na ang boses ay malamya? Kumusta? Ito. Kumusta ka na dyan? Okay lang. Lalo pag may nakausap kayo sa telepono, how are you? Oh, hallelujah, I'm fine. Hallelujah, thank you for calling. I miss your voice. Dapat excited tayo sa Panginoon. Amen? And if we're building something, yung mga vision natin, excited tayo. Every morning we get up, thank you Lord for another day. Thank you Lord, because this is a day when I will build again the vision that I have, Lord. Thank you Lord, because I will continue to build, Lord God. Thank you for this day. It's the day. This is the day that you have made. I will rejoice and be glad in it. Amen po ba? Kumusta trabaho mo? Eto, nakakasawa na. Tuwing umaga na lang, gigising ka ng maaga, magluluto ka ng baon mo. Wala kang excited sa trabaho. Amen po ba? Amen. Builders, number one, you must have a vision. Number two, you must be excited. And number three, builders, kailangan tayo enthusiasm. Alam mo yung enthusiasm? Yung enthusiastic tayo. Amen po ba? Sino po rin yung mga enthusiastic? Ay, ibig sabihin ng enthusiastic, you like what you are doing. Amen. Kung baga sa mga teachers, ganado ka magturo. Yung ginagawa mo, talagang natutun yung joy mo. Kung ikaw ay architect,
ganado ka rin magguguhit. Kung ikaw ay engineer, ganado ka magkikwenta. Amen? Amen mo ba? Kung ikaw ay, basta kung ano yung field mo, you must be excited. Amen? Halimbawa, taga-walis ka ng kalsada, everyday, kung dapat excited ka lang, kunin yung walis ka, that's fine, the joy of the Lord is my strength. Habang nagwawalis ka doon at nagalang sa iyong Panginoon, makakawalis ka ng mga pagpapala. Amen. Hallelujah. Minsan po, alam niyo, tinatawanan niyo mo nagwawalis, minsan nakakawalis yan ng wallet, makapalang pera. Bakit nangyari yun? Kasi po, kapag na-please Lord, the wealth of the sinners are laid up for the just. Yung perang yun, na pera ng mga kasalanan, sasabihin ng Panginoon, ilaglag mo dyan. Ilaglag mo dyan! Kasi dadaan dyan, magwawalas dyan, mamaya yung anak ko, kailangan niya. Amen. Are we a builder? Or a destroyer? Our foundation must be sa salita ng Panginoon. Are we excited? Amen. Nakakita na kayo ng Kristiyano, how are you? Oh my gosh! OMG! What? I am bored. Bored. As in B-O-R-E-D. Bored. May mga Kristiyano gano'n. Ewan mo ba? Amen? Mapalan pa ng OMG! Ask in, ask in. B-O-R-E-D, ask in. Punta ka ba sa church? Next time pa lang. Bakit? Dami kong problema. Anong problema mo? Sa bahay, marami. Yung asawa ko, yung anak ko. Maraming problema. Kaya bored ako. You are not building. You are destroying the foundation that you have in God. Ang sabi ng Panginoon, if you want to follow me, deny yourselves. Carry your cross and follow me. Amen. You need to build. Now, if you are not denying yourselves because you are compromising the people in your house, or you are compromising your family, or you are compromising somebody, you are not building, but you are destroying your own souls. Ang paglilingkod po sa Panginoon, ipakita natin na mahal natin ang Diyos. Isn't it? Sabi ng Panginoon, deny yourselves. Carry your cross and follow me. Amen po ba? Amen. Alam mo ninyo, tayo mga Kristiyano, we need to choose to be a man. Kaya nga sabi ni Pablo, when I was a child, I speak like a child. But when I get old, sabi ni Pablo, I speak like a man. I remove my childish character because I am no longer a child, but I am now a full-grown man. Ano ibig sabihin nun? Mag-mature naman tayo. Sabi mo sa katabi mo, mature ka naman. Ano ang tatlong bagay na mayroon yung builder? Number 1, vision. Number 2, excited. Number 3, enthusiasm. Amen? Ulitin ka natin. Vision. Excited. Enthusiasm. Sabi mo sa katabi, vision. Excitement. 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 Ayun, number 3. Enthusiasm. Ibig sabihin, hindi ka madaling ma-bored. You like what you are doing. Pag nag-praise the Lord talagang, nag-praise the Lord ka. Amen. Amen po ba? Pag kumakanta ka, kumakanta ka. I was so blessed dito po sa dalawang worship leader natin, si Nani at saka si Sister Rosel. Alam po po yung mga yan, nagumaki sa church. Dumating nung nag-aaral sila, ng elementary, ng high school, ng college, hanggang sa magkaroon sila ng career, hanggang ngayon po kumakanta sila. Mga professional na yan, hanggang ngayon kumakanta pa rin. Why? Excited sila sa ginagawa nila. They're excited. Meron silang enthusiasm. They like what they're doing. Hindi sinasabing, wala ka marinig dyan sa mga na, araw-araw na lang na ginawa ng Diyos. Pastor, give me a break. Hello? Builder or destroyer? How could we be a builder? We need to attend seminars.
We need to attend Bible studies. We need to attend all the training. Kasi sabi ng Bible, train up a child in a way he should go. Dapat matrain tayo. Amen po ba? Amen? Amen. Are we building a career? Dapat po yung trabaho natin, meron tayong excitement. Excited kayo sa trabaho nyo kasi kung hindi, you are not building a career. You are destroying and one of these days you will resign. Amen po ba? Amen.